Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Oh, bakit ngayon ka lang, Day? Kakauwi mo lang ba, ha? Pwede ba wag ka nang magtanong kung obvious naman nakauuwi ko lang? Ang aga-aga pinapainit mo na kagad ang ulo ko, Rocky, ha? Ay, napakasungit naman ng Isabel na yan. O siya, heto na o. Ipaghihila na kita ng upuan at saka sayo na rin itong kape na tinimplak ko. Mabuti pa nga, akin na yung kape nang mabawasan naman kahit papano itong init ng ulo ko. Bakit nga bang init ang ulo mo, Isabel? Papaano ba naman? Ngangan na naman yung agency ngayon. Nakakainis. Nagiging matatalino ng mga tao ngayon. Sa buong magdamag ko sa trabaho, 3 lang ang na-scam ko. Hindi na nga nila pinapansin yung text sa tawag ko eh. Wala na kaming na-scam sa agency. Nabibwisit na ako. Sabi ko naman kasi sa'yo, sis. Kalat na sa social media yung mga ganyang modus nyo ngayon. Wala nang taong mauuto nyo dyan sa pabangko-bangko na effect nyo, no? Kung dati pa siguro, pandemic era pa, for sure, sobrang napapaniwala niyo yung mga biktima niyo sa ganyan. Pero ngayon, ay nako, hindi na. Baka nga mga gurang o matatandang tao na walang alam sa social media na lang ang mai-scam niyo eh. Kaya nga nakakainis eh. Siguradong mababa na naman ang kota ko ngayong buwan. 3 ba naman ang na-scam ko? Talagang wala rin. Kailangan ko na ng panibagong racket. Wala ka ba dyang ibang tatrabahuhin? Naku, mabuti naman at natanong mo yan. Sakto! Meron ako naka-ready rito na trabaho. Ikaw nga lang iniintay ko eh. Alam mo naman na hindi ako nakakakilos kung wala ka. Ikaw yung brain ko eh. O siya, teka lang. Kukunin ko lang yung tablet ko sa kwarto. Mag-coffee-coffee ka muna dyan, ha? Tumango na lang ako sa sinabi ni Rocky. Ipinagpatuloy ko muna ang pagkakape habang hinihintay siya na makabalik galing sa kwarto niya. Hanggang ngayon ay masama pa rin ang loob ko dahil wala na akong gaanong nai-scam sa trabaho. Dati, limpak-limpak na pera talagang nauuwi ko sa isang gabi lang dahil sa dami kong nalolokong tao. Ngayon matumal na talaga. Hindi ko naman itatanggi na hindi ako lumalaban ng patas. Pero bilang isang babae na maagang namulat sa totoong buhay at hindi rin naman nakapagtapos ng pag-aaral, tanging panloloko lang ng tao ang nakikita kong magpapasok ng pagkain sa bibig ko at magbibigay ng malaking pera sa akin sa loob lang ng madaling panahon. Matagal na kaming magpartner ni Rocky sa ganitong trabaho, kaya gamay na namin ang mga gawain. Pagbalik ni Rocky, naupo siya sa tabi ko at kaagad niyang ipinakita sa akin ang tablet. Sa screen ay nakita ko ang litrato ng isang matandang babae. Sino naman yan? Si Susan yan. Nakatira sa isang probinsya. Matanda na. O tapos? Marami siyang ari-arian, Isabel. Meron siyang isang malaking bahay na pinapaupahan niya yung mga bakanting kwarto. May mga alaga rin siyang hayop na pinapaalagaan niya lang sa mga kung sino-sino sa lugar nila. Tapos, binabayaran niya lang ng pera. Mga anak niyan. Baka may anak o asawa yan na pwedeng humabol sa atin kapag iniskam natin yung si Tanda, ah. Jackpot tayo rito, Day. Nag-iisa na to sa buhay at hindi ka maniniwala. Wala siyang asawa at anak. Talaga? Paano mo naman natunto ng matandang yan kung taga-probinsya pala yan? Nag-donate kasi siya ng pera sa isang simbahan sa lugar nila. Pinasalamatan siya roon sa dyaryo na nabasa ko kaya nakalagay rin doon yung konting background kung bakit siya tumutulong. Mukhang banal lang lola mo. Baka nagsisecure na siya na spot niya sa langit para diretso siya roon kapag nategi na. Kung wala yang asawa at anak, diyan na nga talagang the best target natin para sa next na panloloko natin. Walang hahabol sa atin kapag ninakawan natin siya. Idagdag pa na banal siya kaya baka ipagpasa Diyos na lang niya ang gagawin natin sa kanya. Ay, sinabi mo pa. Kuhang-kuha mo yung iniisip po. Talagang maaasahan din kita sa pagre-research ng next na bibiktimahin natin, ah. Akala ko puro makeup at pagpapakilay lang ang ginagawa mo rito habang wala ako eh. Ikaw lang kasi. Lagi ka na lang walang tiwala sa akin. Magtiwala ka rin kasi sa beauty ko, no? Oh, so ano na? Game na ba tayo rito? Target lock na ba natin tong si Tanda? Yes,
Game na tayo dyan. Hindi na muna ako papasok sa agency. Nga ang aabutin ko ron eh. Ang hirap ng makapag-scam sa online. Dito na muna ako sa SureWin na may kikitain. Kahit matagal ang proseso, at least alam kong may mapapala tayo. 2 linggo lang. Siguro naman sapat na yun para malimas natin ang ari-arian nitong si Susan. Kapag solo ka, siguradong 2 linggo ang aabutin mo. Pero dahil kasama mo ko, 1 linggo lang yan. Oo na, ikaw na ang matalino at madiskarte sa ating dalawa. Hindi mo naman kailangang ipamukha sa akin na ganda lang ang ambag ko sa trabaho natin, no? Yabang nito. Kung mayabang ako, pues gandang-ganda ka naman sa sarili mo, no? Ay, Maganda naman kasi talaga ako, no? Hindi mo lang maamin. magseryoso ka na nga. Sige na, maiwan na muna kita dito Magpapahinga na muna ako sa kwarto ko. Mag-iisip na rin ako ng magandang karakter natin habang nakahiga ako. Mamayang gabi na lang ulit tayo mag-usap. Sige. At naaawa na rin ako dyan sa mga eye bags mo, no? Konti na lang, baka buong mukha mo na masakop niyan. Ew! Super haggard mo. That's a big no-no to me. Che? Matapos naming ma-finalize ni Rocky ang planong panloloko namin sa matanda, naglaan na rin kami ng 1 araw para sa mga dokumento na kailangan naming lakarin at dalhin sa pagpunta namin sa probinsya. Naging madali na lang sa amin ang ginagawa namin dahil may mga koneksyon na rin kami sa black market kung saan kami kumukuha ng mga peking dokumento at ID. May narentahan na rin kami na sasakyan na magagamit namin sa biyahe. Nagmamaneho lang sa tabi ko si Rocky habang inaayos ko naman ang mga ID at papeles sa folder na dala ko. Aabutin din ng 5 oras ang biyahe bago kami makarating sa probinsya. Kaya naman paulit-ulit ko ring nire-review si Rocky sa magiging ganap niya sa plano para hindi siya makalimot. Sa aming dalawa kasi, siya pa naman ang madaling madistract. Basta huwag mong kalilimutan na reporter tayo, Rocky. Reporter ako, assistant at cameraman naman kita. Nandun lang tayo para mag-coverage kung may mga nangyayari pang pag-unlad sa probinsya nila o wala. Wala nang iba pa At least in that way, makakasagap din tayo ng balita kung yung si Susan lang ba ang mayaman sa lugar nila o meron pang iba. Malay mo, meron pa pala tayong mabibiktima ron bukod sa kanya. Hitting 2 birds in 1 stone, ika nga. Alam mo, tama ka. Para din hindi sayang tong luwas natin sa probinsya na yon. Grabe, ang talino mo talaga, Isabel. Bilib na talaga ako dyan sa utak mo. Isa pa, biruin mo. Naisip mo na magiging reporter tayo as our fake cover-up? Wala ka kasing utak, Rocky. Baka kasi nasa putok na putok mong blasyo na punta lahat yung talino mo. Medyo ouchy ka naman sa part na yan, Day. Ang sakit, ha? Talaga, at mas ouch pa dyan ang sasabihin ko sa'yo kapag pumalpak ka. Huwag mong kakalimutan na lalaki ka Lalaki ka sa palabas natin na to. Isa pa yan sa reklamo ko sa'yo Bakit ba kasi ginawa mo pa akong lalaki, Isabel? Bakit hindi na lang bakla? Aba, tanggap naman na sa lipunan ng lahi ko Hindi ka talaga nag-iisip Gamitin mo nga minsan yung utak mo, Rocky. Matanda na si Ginang Susan. Sa madaling salita, old school yon for sure. Idagdag mo pa na maka-Diyos siya. Sa tingin mo ba seseryosohin ka ng matandang yon kung bakla ka? Ay, kurak ka dyan sa sinabi mo. Ay, magtiwala ka na lang kasi at sumunod sa mga sasabihin ko. Gawin mo ng tamang inuutos ko at siguradong hindi tayo magkakaproblema. Okay, noted. Lalaki ako. Lakasan mo pa. Mas lalaki pa dyan yung boses. Lalaki ako. Lakasan mo pa. Lalaki nga ako. Good. Kapag nakuha natin ang lahat ng yaman ng matandang yun, tiba-tiba tayo dito, Rocky. Ano ka ba, sissy? Kailan ba tayo nagtrabaho ng ganito na wala tayong napala? Never pa, no? Sure win tayo dito. Kaya nga, basta stick na lang tayo sa plano natin at burahin mo nga yung blush on mo. Oo na, buburahin ko later. Nasa bag pa yung makeup remover ko Anyways, nakalista na dyan yung mga nanakawin natin sa matandang yun. Oo, nandito na. Una,
Yung mga alahas muna ng matanda ang pupuntiryahin natin. Maghahanap na rin tayo ng mga safety box niya dahil for sure wala sa bangko ang pera ng matandang katulad niya na mag-isa na sa buhay. May pinagtataguan niya ng pera na nasa bahay rin niya. Correct ka rin dyan, Day. Hahanapin din natin yung mga titulo ng mga ari-arian niya na pwede rin nating makuha. Mas maganda kung makukuha rin natin yung titulo ng mismong bahay niya para kapag nategi siya, balikan na lang natin. Paano yung mga alaga niyang hayop? Balita ko marami-rami rin yun. Milyones din sigurong kikitain natin doon. Mahirap manakaw yun. Hindi ba at ibang nag-aalaga ng mga hayop ng matanda? Huwag na nating habulin pa yun. Baka mahirapan lang tayo. Mag-focus lang tayo dun sa mga mahalaga. Yung mga alahas, pera at yung mga titulo. Okay, noted yan, boss. Boss mo mukha mo dyan. Kapag ikaw talaga nakalimot, naku, ako mismo maghuhukay ng libingan mo. Ayusin mo, Rocky Lalo na't kating-kati na tong kamay ko na makahawak ng malaking halaga ng pera. Hindi na ako napapasaya ng libo-libo lang Barya lang yun sa akin ngayon. Kailangan ko ng milyon. At bago tayo makaalis sa probinsya na yun, dapat milyonaryo na tayong dalawa. Yun ang goal natin, Rocky. Siyempre, gora din ako sa goal na yan, no? Hindi pwedeng ikaw lang. Kailangan ko rin ng malaking pera para magtuloy-tuloy na yung balak kong pagpapa-opera nitong dibdib at ilong ko. Tagal ko ng pangarap yun Kaya nga ayusin mo ang trabaho mo. Susunod ka lang naman sa akin Ako pa rin naman ang magsasalita at kakausap sa mga tao, okay? Okay, aayusin ko ang trabaho ko. Promise yan, Isabel. Di mabuti. Ayokong mapunta lang sa wala itong lakad natin. Hindi ako maglalaan ng oras ko rito kung mabubulilyaso lang din to. Makalipas ang ilang oras na pagbabiyahe namin ni Rocky, nakarating na nga kami sa probinsya ng matandang target namin. Saktong 6:00 na ng hapon ng mga sandaling yun. Medyo madilim na ang paligid namin, lalo na at wala naman kaming nadadaanan ng mga poste na may ilaw. Dahil hindi na rin sementado ang daan papasok sa baryo, kaya naman mabagal na rin ang takbo ng sasakyan. May nadaanan pa kami na luma at maliit na bulletin board sa gilid ng kalsada kung saan agad naming napansin ni Rocky yung mga nakadikit doon na missing person. May matatanda at mga bata rin. Pero kahit ganon, hindi na lang namin yon pinansin pa at nagpatuloy na kami sa pagpasok sa baryo. Hindi rin naman kami nahirapan sa paghahanap sa bahay nung matanda dahil yun ang kalakihan na bahay na nadaanan namin kaya bumaba na rin kagad kami ng sasakyan ni Rocky at kumatok. Isang matandang ginang nga ang nagbukas ng gate sa amin. Nakataas kagad ang isang kilay niya nang salubungin niya kami at saka pasimple niya pa kaming pinagmasdan ng tingin mula ulo hanggang paa. Magandang hapon ho. Sino kayo? Ako ho si Isabel at ito naman po si Rocky. Kayo ho ba si Ginang Susan? Ako nga. Anong kailangan nyo? Mga reporter ho kami na galing pang Maynila. Reporter? Oo. Nandito ho kami para mag-coverage ng balita tungkol sa lugar nyo. Ano naman ang kailangan nyo? Naipagtanong-tanong ho kasi namin sa mga taong nadaanan namin kanina kung saan ho may paupahan na kwarto at ito pong malaking bahay nyo ang itinuro sa amin. Tumatanggap ho ba kayo ng mga bed spacer? Oo, marami akong bakanting kwarto dahil wala naman akong ibang customer ngayon. Talaga ho? Tamang-tama. Gusto ho sana naming mag-avail ng kwarto. Ilang kwarto ba? Mas okay ho sana yung isang kwarto lang pero 2 ho ang kama. Mahirap po kasi kapag nagtatrabaho na kami kung magkahiwalay pa kami ng kwarto nitong ka-workmate ko. Meron ho ba kayong available na room na may 2 bed na po? Meron. Ilang araw ba? Aabutin ho siguro kami ng 1 linggo. 1 linggo? Ganon katagal? Opo. Mag-i-interview rin ho kasi kami ng mga tao rito sa lugar nyo at mag-shoot na rin kami ng video kaya matatagalan ho talaga. Bakit ho? May problema ho ba? Hindi ho ba kayo tumatanggap ng bed spacer na tumatagal ng 1 linggo? Hindi naman sa ganon. Pero gusto ko sanang makita muna ang mga ID nyo para makasigurado lang ako. Yun lang ho ba? Wala hong problema. Marami naman ho kaming ID dito. Ito po yung ID ko bilang reporter. Ito naman po yung sa akin.
Sabay naming iniabot ni Rocky ang ID namin sa matanda. Nagkapalitan pa kami ng tingin ni Rocky habang pinapanood at sinisigurong tinitignan ni Ginang Susan ang mga yun. Kahit konting kaba ay wala naman kaming naramdaman dahil maayos naman ang pagkakagawa ng ID namin. Ilang segundo lang na tinitignan yun ng matanda bago niya ibinalik sa amin at tuluyan ng pinapasok na sa loob ng bahay niya. Itinuro kagad ni Ginang Susan ang magiging kwarto namin at nabanggit na rin niya kung magkano ang babayaran naming upa. Malaki sa inaakala namin ang sinisingil ng matanda, pero pasok na rin yung budget na dala namin ni Rocky. Nalaman namin na libre naman pala ang lahat, kahit pagkain namin ay ang matanda na rin ang mag-aasikaso kung saan ay pabor naman yun sa amin para makapag-focus kami sa gagawin naming trabaho. Pinagpahinga rin muna kami ni Ginang Susan ng ilang oras at saka tinawag na lang niya kami ulit nung nakahanda na ang hapunan. Salamat po sa inihanda niyong hapunan, Ginang Susan. Nako, huwag kayong magpasalamat. Bayad naman ang kakainin yung pagkain dito sa pamamahay ko habang umuupa kayo kaya hindi nyo kailangan pasalamatan ako. Kahit na, mukhang masarap ho itong niluto niyong sinigang. Salamat. O siya, tayo na't magsimula ng kumain habang mainit pa ang sabaw. Siguradong gutom na rin kayo dahil galing pa kayo ng Maynila. Ibig sabihin ay ilang oras din ang inabot ang biyahe nyo. Ay, korak ka dyan, Mima. Ha? Ano, iho? Ang ibig po niyang sabihin ay opo, ilang oras nga po ang inabot ng biyahe namin papunta rito. Nakakapagod nga ho eh. Mga kulang-kulang 5 hanggang 6 na oras ho, Ginang Susan. Malayo naman kasi talaga itong lugar namin mula sa syudad. Ang layo nang naabot nyo para lang sa trabaho nyo. Ganun ho talaga, Ginang Susan. Ito ho kasi yung naka-assign sa amin na lugar eh. Kung ganon, pwede ko rin bang kunin ang pagkakataon na ito para masabi ko sa inyo na may mga batas din ako rito sa pamamahay ko na kailangan yung sundin habang umuupa kayo? Sige ho. Ano ho bang mga yon, Ginang Susan? Hanggat maaari, sana ay ayokong abutin kayo ng 10 oras ng gabi sa labas ng bahay ko. Itong batas na ito ay para na rin sa kaligtasan nyo at kaligtasan ko na rin. Magulo ngayon ang buong baryo, kaya hindi maganda na inaabot ang mga tao sa labas lalo na sa pagsapit ng dilim. Teka, ano ho bang ibig niyong sabihin tungkol sa magulo? Ang tahimik nga ho ng probinsya na ito eh. Oo nga ho, Ginang Susan. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong sabihin sa inyo dahil bilang mga reporter kayo, baka hindi kayo maniwala. Pero dahil kargo ko na kayo bilang mga nangungupahan sa akin, mas makakabuti nga siguro na malaman nyo na rin para sa kaligtasan nyo. Ang totoo niyan, kaliwat kanan ng mga nawawala ngayon dito sa lugar namin. Po? Nawawala? May nawawalang mga tao ho rito? Teka, kaya pala ang daming nagkalat na mga poster ng missing person doon sa bulletin board na nadaanan natin, Isabel. Tama, maraming nawawala ngayon dito sa baryo. Hindi lang tao pati mga hayop. Sa katunayan niyan, nagdadalawang isip talaga ako na tanggapin kayo kanina dahil hanggat maaari, ayoko nang tumanggap ng mangungupahan. May mga sindikato ho ba na kumakalat dito sa lugar nyo na gumagawa ng ganong krimen? Mabuti sana kung mga sindikato nga ang nasa likod ng mga nawawalang tao rito sa baryo namin eh. Pero hindi, mas malala pa sa iniisip nyo. Ano hong ibig niyong sabihin, Ginang Susan? Kahit yata sabihin ko sa inyo ay hindi kayo maniniwala. Mga reporter ho kami, Ginang Susan. Paniniwalaan ho namin yan hanggat may pruweba at makatotohanan. Naniniwala ba kayo sa aswang? Napakunot ang noo ko habang nakita ko naman na napahinto si Rocky sa balak niyang pagsubo ng pagkain niya dahil sa tinanong ng matanda sa amin. Hindi ko inaasahan na yun ang itatanong sa amin ni Ginang Susan, kaya naman hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon. Gusto kong matawa dahil sa mga pelikula ko lang naririnig ang ganong salita. Pero nang makita ko ang seryosong mukha ng matanda habang nakatingin siya sa amin ni Rocky, pinigilan ko na lang ang sarili ko. Nagpanggap ako na seryoso at interesado akong malaman ang tungkol sa sasabihin pa niya kahit ang totoo ay hindi naman ako naniniwala. Aswang ho, Ginang Susan? Oo, naniniwala ba kayo sa ganon, iha?
Sa tagal na ho namin ni Rocky sa trabaho namin bilang reporter, wala pa naman ho kaming na-encounter na ganun. Sinasabi niyo ho ba na may aswang dito sa lugar niyo? Meron. Ho? Totoo ho ba yan? Sa tagal ko nang nakatira sa lugar na ito, masasabi kong totoo na may aswang dito. Tinatawag ang aswang na yun na malakat. Malakat? Ano naman ho ang pinagkaiba ng malakat na aswang na yan sa aswang na nakikita natin sa mga palabas sa TV at pelikula? Ang sabi ng namayapa kong ama, isang asong aswang ang malakat. Humahaba ang buhok ng malakat para pumasok sa tenga, ilong at bibig ng kanyang nabibiktima. Pinaniniwalaan na yun ang ginagamit ng aswang para makuha niya ang itsura at boses ng taong pinapatay niya para magaya niya yun at magkatawang tao rin siya. Parang doppelganger? Kumokopya ng itsura ng iba? Oo, kung ganun man ang tawag niyo doon. Kapag nakuha niya ang itsura ng taong pinatay niya, nagiging tao na ang malakat. Pwede siyang makipag-usap at makisalamuha sa mga tulad natin na parang isang normal na tao lang talaga. Kung tutuusin, hindi kaagad malalaman ng mga kamag-anak ng biktima na patay na ang kapamilya nila hanggat hindi sila nawawala ng parang bula. Ibig hong sabihin, wala na hong pag-asa na mahanap ang katawan ng mga namamatay? Oo, nawawala na talaga sila ng parang bula dahil kinakain sila ng buong-buo ng malakat. Walang tira, walang ebidensya. Sabi ng tatay ko, yun ang paraan ng aswang para magamit nito ang katauhan ng biktima niya ng malaya. Nakakatakot naman ho yan, Ginang Susan. Talagang nakakatakot. Pero sana lahat ng tao rito sa baryo, takot lang ang nararamdaman sa aswang na yan. Ang kaso nga lang, hindi lahat natatakot sa aswang na yun. Yung iba sinasadyang tugisin ng malakat. Bakit ho? Para patayin? Oo, pero may isa pang dahilan. Ano naman ho yun? Sinasadya nilang tugisin ng malakat sa pagbabakasakali na mapatay nila yon at makuha nila ang gintong pangil nito. Gintong pangil ho? Oo, malaki at nakakatakot ang pangil ng malakat. Pero hindi lahat ay natatakot doon dahil mga ginto ang pangil na yon. Kaya imbis na matakot ang lahat, nagiging gahaman pa ang iba. Nabubulag ang ibang tao sa ginto at sa yaman na makukuha nila sa pangil ng malakat na yon. Kaya yung iba, hindi napipigilan na personal ng tugisin ng aswang. Sa kasamaang palad, lahat sila nasawi. Ibig hong sabihin, wala pang nakakapatay sa malakat na yun, Ginang Susan? Wala pa. Kaya nga patuloy pa rin ang pagkawala ng mga tao rito sa baryo. Ang hindi lang ako sigurado ay kung meron pa bang sumusubok na patayin ng malakat na yun. Sa tingin ko ay wala na. Baka lahat ng tao ay tinamaan na ng takot sa dibdib dahil kaliwaan nga ang pagkawala ng mga mamamayan dito sa baryo tapos hindi na nakikita pa. Alam niyo ho ba kung paano mapapatay ang malakat? Wala akong alam kung paano at hindi ko na rin aalamin pa. Mas gugustuhin ko na lang na magdoble ingat o magkulong dito sa bahay para hindi mapadali ang buhay ko. Ay, nasasabi mo lang yan kasi mayaman ka na. Ano yon, Iha? May sinasabi ka ba? Wala ho. O siya, ipagpatuloy na natin ang ating hapunan. Medyo napahaba na itong usapan natin Lumalamig na ang sabaw. Basta alalahanin nyo lang ang nag-iisa kong batas sa pamamahay kong ito. Katulad ng sinabi ko, para din naman yon sa kaligtasan nating lahat. Sige ho, naiintindihan ho namin, Ginang Susan. Susunod ho kami. Huwag ho kayong mag-alala. Mabilis kong ikinandado ang pinto ng kwarto namin ni Rocky nang masiguro kong tulog na si Ginang Susan. Buti na lang at malayo ang kwarto ng matanda sa silid namin kaya malaya akong nakakausap si Rocky sa gusto kong sabihin sa kanya. Nakaupo lang si Rocky sa harap ng salamin, nakasuot pa siya ng silk robe habang naglalagay siya ng face mask sa mukha niya. Hindi ko na siya hinintay pa na matapos sa kanyang ginagawa at sa refleksyon na lang ng salamin ko siya kinausap. Change of plan tayo, Rocky. Ha? Anong change of plan ang sinasabi mo dyan? Hindi na ang yaman ng matandang to ang main focus natin na makuha. Ano naman?
Gagawin nating main focus yung gintong pangil ng Malakat. What? So sinasabi mo bang naniniwala ka sa sinabi ng matandang yon tungkol sa aswang, Day? I can't believe it! Halata namang kwentong kababalaghan lang yun na gawa-gawa na matatandang katulad ni Ginang Susan para matakot ang mga bulilit sa baryo na ito na hindi na lumabas pa o magpaghala-gala sa gabi. Laki rin ako sa probinsya, no? Doon pa nga lang sa ninanakaw ng aswang yung itsura ng taong pinapatay niya, ang hirap ng paniwalaan. Hindi nga lang ako umiimik kanina pero tawang-tawa na talaga ako, Day! Pwes, marami pa naman tayong oras para makumpirma kung totoo nga bang sinasabi ng matandang yon o hindi. Same pa rin naman ang plano eh. Magpapakilala pa rin tayo sa mga tao dito bilang reporter. Pero iibahin na natin ang approach natin. Imbis na yung pag-unlad ng baryong to ang itatanong natin sa interview, yung tungkol na lang sa mga taong nawawala. At kapag napatunayan nating totoong may aswang nga rito na Malakat, yun ang pupuntiryahin natin. Kung mapatunayan nga na may Malakat dito, talagang isusugal natin ang buhay natin kung may mas ligtas naman tayong plano? Bakit hindi na lang tayo mag-stick sa plano natin na pagnakawan tong matanda, Isabel? Hindi ka talaga nag-iisip ano? Mas tiba-tiba tayo sa ginto, Rocky. At saka ikokorek lang kita no, hindi Malakat, Malakat. Ginagawa mong bakla eh. Mabalik tayo. Mas malaki ang halaga nun. Hindi mo ba alam na nagtataas ang halaga ng ginto kada araw? At isa pa, hindi ko naman sinasabi na bibitiwan na natin ang plano natin sa matandang Susan na yun. Ang sinasabi ko lang, hindi na yun ang main focus natin. Pagnanakawan pa rin natin si Tanda, pero sa huli na yun, unahin muna natin na hanapin yung Malakat na yun at makuha ang gintong pangil nun. My goodness! Hindi ko alam kung matatawa ako sa'yo dahil naniniwala ka sa ganung kwento na matandang yon o maaawa ako kasi mukhang nagpapauto na ang dating nanguuto. Basta, may kutob lang ako na totoo ang sinasabi ng matandang yun. Bukas natin malalaman kung totoo o hindi. Kung hindi talaga totoo, di mag-stick na lang tayo sa plano. Ganun lang naman kadali yun. Paano nga kung totoo? Hindi nga natin alam kung paano pumatay ng aswang Tsaka na natin yun planuhin. Sa ngayon, kailangan muna nating makasagap ng maayos na balita tungkol sa Malakat. Ay, ewan ko sa'yo, Tay. Bahala ka nga. Basta sumunod ka na lang sa akin, Rocky. Fine. Ano pa bang magagawa ko? Ikaw na yan Kinabukasan, maaga kaming nagising ni Rocky para simulan na nga ang plano namin na maglibot sa buong baryo para makapag-interview ng mga tao. Nagsuot ako ng formal na damit habang daladala naman ni Rocky yung props namin na kamera. Akala namin ay magiging madali lang ang lakad namin, pero inabot na kami ng hapon, wala pa rin kaming nai-interview ng maayos. Madalas ay umiiwas sila sa amin habang yung iba naman ay halatang takot na magsalita. Mag-aalas 6 na ng hapon nang magpasya kami ni Rocky na umuwi na. Inis na inis ako sa naging lakad namin ngayong araw habang si Rocky naman ay nagrereklamo lang sa tabi ko. Nagpagod lang tayo sa maghapon na to, Isabel. Malay ko ba na wala tayong mapapala sa mga tao rito sa baryo na to? Kung hindi nagsasalita, hindi rin naman tayo hinaharap. Baka naman kasi hindi talaga totoo ang Malakat na yon kaya pati sila walang masabi sa atin. Malakat nga! Bulag ka ba ha? Hindi mo ba nakikita sa mukha nila yung takot? May kutob ako na totoo ang Malakat na yon. Natatakot lang talaga silang magsalita. Pues, mali ang kutob mo, Day. Ang kutob ko, hindi totoo ang kwentong Malakat na yon. Totoo ang Malakat. Totoo na may aswang sa lugar na to. Ay, palakang ubad! Shh! Ano ba yung boses mo? Ay, sorry naman. Nagulat ako Alam mo naman na lumalabas ang pagka-eba ko kapag nagugulat. Bumalik ka na sa karakter mo kung ayaw mong mabuko ka. Oo na, ito na. Bigla na lang kasi lumabas yung lalaki na yan dyan sa malaking puno. Sino ba naman ang hindi matatakot? Tumigil ka na nga. Ako na ang kakausap. Hinarap ko ang binatang bigla na lang sumulpot sa daraanan sana namin ni Rocky. Matangkad siya at mapayat na binata. Sa tingin ko ay teenager pa lang siya, mga 19 na taong gulang lang siguro. Mayabang ang aura niya at may pagkamaangas. May nakasabit pa sa leeg niya na paltik pero mukhang hindi yun basta-basta lang. Sa tingin ko ay matibay talaga yun at sinadya.
Hi. Ako nga pala si Isabel. Pero you can call me Ate Isabel. At ito naman ang katrabaho ko na si Rocky. Ikaw, anong pangalan mo? Marco, hindi kayo taga rito, no? Hindi. Taga Maynila talaga kami. Nandito lang kami para sa trabaho namin. Mga reporter kami. Reporter? Nagbabalita? Kaya pala kanina ko pa kayo nakikita na nagbabahay-bahay kayo rito sa baryo namin. Bakit? Anong ibabalita nyo? Yung tungkol ba sa mga nawawalang tao rito sa lugar namin? Oo, tungkol nga ron ang ibabalita namin. Huwag na kayo magsayang ng oras. Hindi simpleng tao lang ang gumagawa ng nangyayaring pagkawala ng mga tao rito. Aswang. Aswang ang may gawa. Kaya kung hindi kayo naniniwala na may malakat, mas makabubuti pa yata para sa inyo na umalis na lang kayo. Sinasabi mo bang totoo ang malakat, Marco? Oo. At bakit? Nakita mo na ba? Oo. Hinahunting ko nga yun eh. Hinahunting? At bakit? Bakit ko sasabihin sa inyo? Baka agawan nyo pa ako. Alam na namin ang tungkol sa gintong pangil ng malakat. Huwag kang mag-alala, wala kaming interes doon. Ang tanging gusto lang namin ay makakuha ng patunay na totoo nga ang malakat. Kailangan kasi namin yun para sa trabaho namin eh. Babayaran nyo ba ako kapag sinama ko kayo sa pinaghihinalaan kong lugar kung saan nagtatago ang malakat? Alam mo kung saan nagtatago ang aswang na yun? Aba, oo. Matagal ko na nga yung hinahunting eh. Humahanap lang ako ng tiyempo. Hindi ko lang din pinagsasabi sa iba dahil baka maagawan pa ako ng ginto. Pero kung balita lang naman ang kailangan nyo para mapatunayan na totoo ang malakat, pwede ko kayong tulungan. Basta babayaran nyo ako eh. Sige, deal. Kailan ba? Ngayon din, pwede na natin puntahan yun. Tutal, bala ko rin namang atakihin ng malakat ngayong gabi dahil mas pinatibay ko na tong tirador na gagamitin ko. Sinasabi mo ba na yan lang ang gagamitin mo panlaban sa isang aswang? Nagpapatawa ka ba, Utoy? Bakit? Titiradorin ko lang naman yung pangil ng aswang na yun para matanggal at makuha ko. Yun lang naman kasi talaga ang habol ko eh. Wala nang iba pa. Matalino ka ah. Siyempre, pinagplanuhan ko rin naman to ng matagal eh. Kung ganun, sige, sasama kami sa'yo. Teka Isabel, mag-usap nga muna tayo. Bakit? Mamaya na, Rocky. Ngayon na, kailangan natin mag-usap. Mukhang nababahagyang buntot ng kasama mo, miss. Sige, mag-usap muna kayo, dito lang ako. Kapag nagkasundo na tayo sa presyo, pupuntahan na natin agad ang malakat. Wala na akong nagawa pa nang hilahin na ako ni Rocky palayo kay Marco kung saan siguradong hindi naririnig ng binata ang pinag-uusapan namin. Pero kahit malayo, pabulong pa rin kung magsalita si Rocky. Hoy, Isabel, ano yun? Pumapayag ka talaga? Agad na agad? Bakit hindi? Hindi mo man lang ba pag-iisipan muna, Day? Ano ka ba? Ito na nga yung opportunity natin eh. Kailangan na natin tong i-grab. Malaking pabor sa atin na malakas ang loob ng batang yun. Pero wala pa nga tayong plano. Meron na akong naisip. Agad-agad? Wala ka bang tiwala sa utak ko? Pwes, i-share mo sa akin kung ano ba yung plano mo para naman aware ako at hindi mabigla. Well, wala naman talaga tayong gagawin eh. Hahayaan lang natin na si Marco ang kumalaban dun sa malakat. At kapag nakuha na niya ang gintong pangil, tsaka natin tatrabahuhin kung paano natin siya aalisin sa landas natin. Sa ganung paraan, hindi natin kailangan na tayo mismo ang kumalaban sa aswang. Siya ang kukuha ng ginto para sa atin at maghihintay lang tayo ng magandang tiyempo para patumbahin naman ang batang yun. O diba, ganun lang kadali. Bata lang naman yan eh. Dalawa naman tayo. Kayang-kaya natin yun. Napakatalino mo talaga. Believe na talaga ako sa'yo, Day. Naisip mo talaga yan agad. Amazing! Sinabi ko naman sa'yo na magtiwala ka lang eh. Na wala kang ibang gagawin kung hindi ang sumunod lang sa akin. O sige na, tara na. Gora na ako dyan sa plano mo. Nagbigay ako ng peking halaga kung magkano ang ibabayad ko kay Marco. At nang pumayag na siya sa alok ko, nagsimula na kaming maglakad sa may liblib na kakahuyan. Nakasunod lang naman kami ni Rocky sa kanya.
Wala kaming dala na flashlight pero dahil nasa probinsya at bilog na bilog ang buwan, maliwanag pa rin ang dinadaanan namin. Patuloy pa rin kami sa paglalakad kung saan ay puro puno na lang ng kawayan ang nakikita namin. Makalipas ang halos ilang minuto ng paglalakad, huminto si Marco kaya napatigil din kami ni Rocky. Rinig na rinig namin ang malakas na pagsinghot ni Marco na para bang may naaamoy siya. Nandito ang malakat. Ha? Oh no! Saan? Paano mo nasabi? Amoy na amoy ko siya. Amoy alimuum. Ganun ang amoy. Parang maikukumpara rin sa barakong baboy. Nasan? Nakita mo ba? Hindi ko alam kung napadaan lang ba siya rito o kung nandito na ba talaga sa paligid natin. Konting lakad pa kasi mula sa pinaghihinalaan kong taguan niya. Pero nasisigurado kong malapit lang ang malakat sa atin. Teka, ano to? May footprints dito. Oo nga, ano? Mga bakas ng paa ng malakat yan. Mas malaki yan kaysa sa normal na bakas ng isang tao. Kaya 100% sure na dumaan nga dito ang aswang. Huh? Ibig sabihin ay nandito nga ang aswang na yun? Nasisiguro ko. Ano nang gagawin natin, Marco? Umalis na tayo. Ano nga, Alice? Ihanda nyo na yung camera nyo nang makakuha kayo ng video para patunay na may aswang. Yun ang kailangan nyo, di ba? Ay, oo nga pala. Masyado ka naman duwag, pre. Sige na, ako nang bahala dito. Magtago na kayo ron sa malaking puno na yun. Huwag kayong lalabas kung ayaw nyong mapatay kayo ng malakat. Sigurado ka bang kaya mong talunin yung aswang, Marco? Kayang-kaya. Matagal ko na tong pinaghandaan. Sige na, magtago na kayo. Tara na, Isabel. Magtago na tayo, ha? Nagpahila na ako kay Rocky para makapagtago na kami sa may malaking puno. Mula roon ay sinilip lang namin si Marco. Hinanda niya na yung gagamitin niya at pagkatapos nun ay may kinuha pa siya sa bulsa niya. Nakita ko na maliit na bote yon na may kulay pulang likido na malapot ang laman. Parehong nanlaki ang mata namin ni Rocky nang ibuhos ni Marco ang laman ng yon sa kanyang buhok at mukhang kung saan ay doon namin napagtanto na dugo yun. Yak! Dugo ba yun? Halata nga, mukhang dugo ng hayop. What the hell? Mukhang baliw yata ang batang yan. Ang sabihin mo, mukhang malaki ang pangangailangan niya. Hindi man lang siya natatakot na gawing pain ng sarili niya. Baka nga nasisiraan talaga siya ng ulo. Pero katulad nga ng sinabi ko, paborto sa atin, Rocky. Nasaan ka nang halimaw ka? Lumabas ka! Nandito na ako, oh! Magharap tayo! Tignan natin kung sino ang mamamatay sa ating dalawa! Sabay namin na nahigit ang sarili naming hininga ni Rocky nang mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan, isang malaking aso na may mahabang balahibo ang lumabas. May muka ito ng aso pero para itong tao dahil nakatayo sa dalawang paa lang. May kahabaan ng mga kuko, mapupulang mata at tumutulo ang malapot nitong laway sa lupa. Nang mga sandaling yun, nakumpirma na ng mga mata ko na totoo ang aswang. May takot akong nararamdaman pero nang mahagip ng mga mata ko ang kumikinang nagintong pangil ng malakat, doon na natuon ang atensyon ko. Naputol lang ang pagtitig ko roon nang maramdaman kong sisigaw si Rocky sa tabi ko kaya mabilis kong hinila ang ulo niya para takpan ang bibig niya. Binulungan ko siya na huwag gumawa ng kahit na anong ingay. Itinuon ko pa ulit ang atensyon ko kay Marco kung saan ay nagsisimula na siyang patamaan ng paltikang malakat. Nung una ay sa dibdib ng aswang tumama ang bato pero sa pangatlong tira ng binata ay tumama na yun sa pisngi. Pareho kaming nagulat ulit ni Rocky nang malakas na umuwalang malakat at para lalo itong nagalit kay Marco. Nagpumiglas si Rocky mula sa pagkakahawak ko. Ano ba? Huwag ka sabing maingay dyan, Rocky. Baka matuntun tayo ng aswang na yan dito sa pinagtataguan natin. Pipitiwan kita pero huwag kang sisigaw, ah. Umalis na tayo dito, Isabel. Shh! Sabi nang huwag kang maingay eh. Umalis na tayo dito. Baka madeds tayo dito na wala sa oras. Hindi nga pwede. Kailangan nating hintayin na makita kung mananalo si Marco.
Tumahimik ka na nga lang dyan. Ligtas tayo rito kung mananahimik ka. Kita namin ni Rocky ang paggalaw ng mahabang buhok ng malakat. Gumagapang yun papalapit kay Marco pero naiwasan yun lahat ni Marco sa pamamagitan ng pagtalon niya at paggulong. Sasabayan niya yun ang pagpapatama niya ng tirador sa aswang na lahat ay dumadaplis lang. Nawala ang atensyon ko sa nangyayari nang magsalita ulit si Rocky. Hindi ba natin siya tutulungan? Nasisiraan ka na ba? Bakit natin siya tutulungan? Nandito nga lang tayo para hintayin yung ginto. Ah! Hala, nasan na siya? Nasaan na si Marco? Narinig mo yung sigaw niya? Siyempre naman, anong akala mo sa akin, bingi? Nakakatakot yung sigaw niya. Nawala na pati siya. Pati yung malakat nawala na rin. Di ba nasa damuhan lang sila kanina? Tapos nawala na? Tinangay siguro ng aswang ang binatilyong yun. Oh no! Hindi kaya nakain na si Marco ng halimaw? Lumabas nga tayo. What? Ayoko! Baka nandyan pa yung aswang na malakat eh! Ayoko pang matsugi, no? Kung gusto mo, ikaw na lang, Isabel! Pero nawawala na si Marco. Wala na rin yung malakat. Nasa na silang pareho? Hindi kaya tinakbo na ni Marco yung gintong pangil? Yun agad talaga nasa isip mo? Hindi mo man lang naisip na baka nakuha na siya ng malakat? Na baka patay na siya? Rinig na rinig natin pareho yung sigaw niya bago siya nawala. Wala akong pakialam sa batang yun. Ang gusto kong malaman ay kung nakuha niya yung gintong pangil o hindi. Tara na, hanapin na muna natin si Marco. Umuwi na tayo, Day. Natatakot na ako. Bukas na lang natin hanapin yung Marco na yan. Hindi pwede. Baka itakbo niya yung gintong pangil. Mas lalo tayong mawawalan. Tara na, lumabas na tayo rito. Ay, oo na! Oo na! Sinubukan namin ni Rocky na hanapin si Marco pero kahit konting bakas niya ay hindi namin siya nakita. Hindi na rin namin nakita ang malakat. Nag-aalala na ako na baka itinakbo na ng bata ang gintong pangil pero pinilit na ako ni Rocky na ipagpabukas na lang ulit namin ang paghahanap kay Marco dahil gabing-gabi na at hindi na kami pwedeng umuwi ng 10 oras ng gabi dahil na rin sa batas ni Ginang Susan. Kaya naman kinabukasan, maagang-maaga pa lang ay niyaya ko na kagad si Rocky na lumabas at hanapin si Marco. Pero palabas pa lang kami ng gate, natanaw ko na ang binata sa may hindi kalayuan. Pareho lang ng damit ng suot niya kagabi pero may bahid na yun ng putik. Kumunot pa ang noo ko dahil para siyang nagmamatsyag dahil nakatago pa siya sa may puno. Nang magkasalubong ang mga mata namin, nagmamadali siyang tumalikod at naglakad na papalayo kaya naman mabilis ko siyang hinabol. Nagtaka pa nung una si Rocky kung bakit ako tumakbo pero sumunod naman siya sa akin. Marco! Marco, teka lang! Buhay pa lang, Mokong! Shh! Ano ba? Huwag kang maingay dyan, Rocky! Marco! Teka lang! Saglit lang! Huminto ka muna! Huwag mo akong hawakan. Ay, sorry. Eto na, bibitiw na ako. Ano nangyari sa'yo kagabi, boy? Bakit bigla ka na lang nawala? At in fairness wala kang kasugat-sugat. Oo nga, bakit bigla ka na lang nawala kagabi? Anong nangyari? Anong nangyari sa malakat? Napatay mo ba yung aswang? Yung gintong ngipin niya, nakuha mo ba? Hindi naman pala kay tunay na mga reporter. Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Mapagpanggap kayo. Kung ako sa inyo, huwag nyo na akong hahanapin pa. Huwag nyong hayaan na magkasalubong ulit ang mga landas natin. Kung ayaw nyong sumunod kayo sa mga magiging biktima, binalaan ko na kayo. Ay teka, anong ibig mong sabihin? Marco! Nang tumalikod na si Marco at naglakad papalayo, hahabulin ko sana siya pero mabilis akong pinigilan ni Rocky. Huwag mo nang habulin, Day. Ang creepy naman ng batang yun. Parang kahapon lang ang angas-angas niya, ngayon naman nakakatakot yung aura. Hindi mo ba napansin? Ang sama ng tingin niya sa atin. Nanlilisik yung mata niya, Isabel. Hayaan na natin, pinagbantaan niya pa tayo. Akala mo kung sinong malaking katawan, ke? Hindi pwedeng hayaan lang natin siya. Anong ibig mong sabihin?
Buhay siya eh. Ibig sabihin natalo niya yung malakat. May kutob ako na nasa kanya na yung gintong pangil. Tignan mo ni hindi niya kinuha sa atin yung bayad na pinag-usapan natin kagabi. Ibig sabihin, hindi na niya kailangan yung pera dahil ang totoo, nasa kanya na yung ginto. Uy, anong gagawin natin? Sundan mo. Ako? Oo, sundan mo na. Bakit ako lang? Nakita na natin si Marco, kaya hindi na natin kailangan hanapin pa siya. Pwede pa akong trumabaho ng ibang bagay habang sinusundan mo siya. Babalik ako sa loob ng bahay at pasimple akong maghahanap ng alahas ni Tanda. Mas safe kung ako ang maiiwan kaysa ikaw dahil lalaki ka. Oh siya, sige na. Gogora na ako. Susundan ko na yung batang yun. Sige, sundan mo na siya kung saan siya nakatira at i-confirm mo rin kung hawak na ba talaga niya yung gintong pangil. Noted, sis. Mabilis lang lumipas ang oras at hindi ko na malayan na gabi na. Patanaw-tanaw ako sa bintana ng kwarto namin ni Rocky dahil hinihintay ko siyang bumalik. Anong oras na pero hindi pa rin siya umuuwi. Medyo nag-aalala na ako ng konti pero mas nag-aalala ako na baka tinakbuhan na rin ako ni Rocky. Buti na lang at maagang natulog si Tanda at nagsinungaling ako na masama ang pakiramdam ni Rocky kaya maaga rin itong natulog. Nang sumapit ang 9:00 ng gabi, dumoble na yung pag-aalala ko kaya dahan-dahan na akong lumabas ng bahay para sa labas na lang hintayin si Rocky. Pero dahil wala pa rin siya, nagpa siya na akong sumakay ng kotse para balikan siya sa lugar kung saan ko siya iniwan. Pagkahinto ko ng sasakyan sa gilid ng daan ay bumaba kaagad ako, tsaka ko siya hinagilap ng tingin sa paligid. Tinanglawan ko pa ng dala kong flashlight ang daan papasok sa gubat na pinasok namin. Pabalik-balik ako sa paglalakad sa may gilid ng kotse nang may marinig akong kaluskos mula sa may hindi kalayuan. Mabilis akong napalingon at nakita ko nga si Rocky. Basang-basa siya mula ulo hanggang paa niya na para bang naubutan siya ng malakas na ulan kahit hindi naman umulan. Nakatulala pa siya habang naglalakad kaya hindi niya napansin na nasa labas ako. Nilapitan ko siya. Agad na nagsalubong ang mga mata namin. Magtatanong sana ako kung ano ang nangyari sa kanya pero bubuka pa lang ang bibig ko nang mahigpit niya akong sinakal. Rocky! Ano ba? Aray! Ano bang nangyayari sa'yo? Mamamatay ka rin ngayong gabi. Anong sinasabi mo? Bitiwan mo ako! Bitiwan mo nga ako! Nasasakal ako! Papatayin kita. Bitiwan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Mamamatay ka. Bitiwan mo ako! Nagpumiglas ako dahil ramdam ko na ang pag-angat ng mga paa ko sa lupa. Hindi na rin ako makahinga. Hindi ko siya nakilala na ganito kalakas. Sa pagpupumiglas ko, bigla na lang akong hinagis ni Rocky. Malakas ang pagkakahagis niya kaya tumama ang likod ko sa kotse na agad ko namang ininda. Uubo-ubo ako at umaasang makakakuha ng sapat na hangin pero hindi pa man nakakabawi, nakalapit na siya ulit sa akin at muli niya akong sinakal. Iniangat niya ako mula sa pagkakasalampak ko sa lupa gamit ang pagkakasakal niya sa akin. Nakasandal ang likod ko sa kotse nang magsimula na naman akong pumalag sa kanya. Dahil sa pagpupumiglas ko, nahagilap ko ang refleksyon ni Rocky sa side mirror ng sasakyan. Doon ay nanlaki ang mga mata ko nang hindi si Rocky ang nakita ko kundi ang asong aswang na malakat. Aswang? Aswang ka? Hindi ikaw si Rocky? Patay na ang kaibigan mo. Ano? Sinabi ko naman kasi sa inyo na iwasan yung magkita pa ulit ang landas natin. Pero hindi kayo nakinig. Talagang sinundan pa ako ng kaibigan mo kanina. Ibig sabihin, isang malakat na rin yung kausap namin kanina na si Marco? Kinuha mo lang ang itsura niya kanina kaya pinagkamalan namin na buhay pa siya? Tama. At ganun din ang mangyayari sa iyo. Dahil ikaw na ang susunod kong biktima. Tulong! Tulungan niyo ako! Aswang! Papatayin ako ng aswang! Kahit anong pagsigaw mo dyan, walang tutulong sa'yo. Takot na ang lahat ng mga tao rito sa lugar na ito sa tulad ko, kaya walang magliligtas sa'yo.
Parang awa niyo na! Huwag ka nang magpumiglas pa. Sumunod ka na rin sa kaibigan mo. Ano ko? Hilo? Bitiwan mo kung halimaw ka! Hindi ako papayag na mapatay mo ko! Bakit? Sa tingin mo ba may laban ka sa akin? Sa tingin mo mapapatay mo ko? Marami nang sumubok pero sila ang namatay. Anong pagkakaiba mo sa kanila? May utak ako! Hindi ko alam kung paano ka papatayin bilang aswang, pero alam ko kung nasa ng kahinaan ng katawan ng lalaking kagaya mo! Hetong sayo! Inipon ko ang natitirang lakas ko at sa isang iglap, tinuhod ko ang maselang bahagi ng katawan ni Rocky. Hindi naman ako nagkamali sa hinala ko na magkakaroon pa rin ng epekto yon kahit na isa na siyang malakat. Dahil agad akong binitiwan ng aswang mula sa pagkakasakal niya sa akin. Namilipit siya sa sakit habang hawak-hawak niya ang nasa gitna ng hita niya. Habang nasa ganoong sitwasyon siya, kumuha na ako ng pagkakataon na makatakbo at makalayo sa kanya. Pero hindi pa man ako nakakalayo nang may pumulupot sa paa ko na naging dahilan ng pagkabagsak ko. Napalingon ako at kita ko na nagkatawang aswang na siya. Ang nakapulupot sa paa ko ngayon ay ang mahaba niyang buhok na hinihila ko papalapit sa kanya. Nagpanik ako, lalo na at nahihila niya na ako ng paunti-unti. Buti na lang at natanaw ko ang malaking gunting na ginagamit sa hardin ni Ginang Susan kaya mabilis kong inabot yun at walang pagdadalawang isip na ginupit ko ang buhok ng malakat na nakahawak sa paa ko. Halatang nasaktan ng malakat sa ginawa ko kaya napaungol na naman siya ng malakas. Doon na ako kumuha ng pagkakataon na tumakbo ulit hanggang sa makarating ako sa may kalsada. May jeep doon na padaan kaya kaagad akong pumunta sa gitna para siguradong hihintuan ako ng driver. Bumaba siya sa jeep at nilapitan ako. Halatang magsasaka ang matandang lalaki dahil manipis ang suot niyang jacket at nakabota pa siya. Tulungan niyo ho ako, Manong! Tulungan niyo ho ako! Yung kaibigan ko ho, isang malakat na! Gusto niya ho akong patayin! Nasaan ang kaibigan mo? Nandun ho! Siguradong hinahabol niya ako! Nasaan niyo ba siyang tao o asong aswang? Tao ho siya kanina pero nagpalit siya ng anyo. Sumakay ka na muna sa jeep ko nang makalayo tayo rito. Ho, hindi ho ba natin siya babalikan? Balikan na ho natin ang malakat na yun. Patayin na ho natin siya. Tsaka isa pa may kotse po akong dala. Hindi yun ganon kadali, Iha. Halika na't sumakay ka na muna. Kailangan nating makalayo rito. Balikan na lang natin sa ibang araw ang sasakyan mo. Delikado na rito ng ganitong oras. Bakit ka kasi nagpunta dito ng 10 oras ng gabi? Ay, dali na. Sumakay ka na. Sige ho, maraming salamat ho. Pagsakay ko, nagtaka ko kung bakit panayan tingin ng matandang lalaki sa akin. Napansin naman niya kaagad ang pagtataka ko sa ginawa niya kaya kaagad na rin siyang nagsalita. Pasensya na. Sinisigurado ko lang kung totoong tao ka ba o nagpapanggap ka lang. Ho? Nalaman ko rin ho na isang malakat na ang isang tao kapag tinignan nga ang refleksyon niya sa salamin. Kaya nakumpirma ko na aswang na si Rocky dahil iba ng itsura niya sa salamin ng kotse nang tinignan ko. Tanging salamin lang ang makakapagturo ng tunay na katauhan ng malakat. Kaya tinignan kita ay dahil naninigurado lang din ako na tunay kang ang tao. Salamin? Mukhang marami ho kayong alam tungkol sa malakat Ayan, sa gilid mo ha. Puro salamin ang dingding ng gilid ng pintuan. Sinadya kong dikitan ng mga salamin yan. Tama ka, marami. Sobrang dami kong alam tungkol sa malakat. Ako nga ho pala si Isabel. Isa ho akong reporter. Nabalitaan ko nga na may reporter dito sa lugar namin. Kayo pala yun. Ako naman si Isagani. Bakit ho marami kayong alam tungkol sa malakat, Mang Isagani? Dahil malaki ang pagkakautang ng halimaw na yun sa akin. Ano ho ang ibig niyong sabihin? Pinatay ng malakat na yun ang asawa ko. Pasensya na ho. Matagal na panahon na yun, Iha. Sa tingin ko magli5 taon na rin ang nakalipas. At sa loob ng 5 taon na yun, wala akong ginawa kung hindi pag-aralan kung paano ko makakaganti sa malakat na yun.
Kung ganon, gusto ko rin hong ipaghiganti ang pagkamatay ng kaibigan ko. Sana ho ay matulungan niyo ako. Hindi ganun kadali ang pumatay ng isang malakat. Mawawalan ng silbi ang pagpatay mo sa aswang kung nasaan yung tao siya. Kailangan nating mapaslang ang halimaw kapag nasaan yung aso siya. Sa tunay niyang anyo. Yun lang ang natatanging paraan para mabura natin ang aswang na yun sa mundo. Ano ho bang dapat nating gawin, Mang Isagani? Tulungan niyo ho ako at tutulungan ko rin kayo. Gusto ko ho talagang maipaghiganti ang kaibigan kong si Rocky. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita, Iha. Sigurado rin ako na babalikan ka ng malakat. Ako ho? Oo. Ang sinusunod niya kasing biktima ay yung nakakasalamuha o kakilala ng una niyang pinatay. Ganun ang pattern na ginagawa niya. Bakit ho? Para madali lang sa kanya ang pumatay ulit. Tignan mo kung ano nangyari sa'yo kanina. Inakala mo na siya ang kaibigan mo kaya kampante ka na hindi siya malakat. Tama ba? Tama ho kayo. Kaya sigurado kong babalikan ka ng malakat. Kaya kailangan mong maghanda. Huwag kang mag-alala. Magtutulungan tayo, Iha. Salamat ho, Mang Isagani. Mabuti na lang ho at marami kayong alam tungkol sa aswang na yon. Dahil kung hindi, baka ho hindi ko mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kaibigan ko. Gusto ko rin pong gumanti. Mas lalo kong nilakasan ang pag-iyak ko kahit ang totoo ay pinipeke ko lang yun. Wala naman talaga akong balak na ipaghiganti si Rocky dahil wala naman na ako magagawa kung patay na siya. Unahan lang naman ang buhay eh. Ang saya ko nga dahil ang nalapitan kong tao ay yung may malaking kaalaman tungkol sa malakat. Gagamitin ko ang matanda para mapatay at makuha ko ang gintong pangil ng aswang na yon. Yun ang plano ko. Ngayon napatay na si Rocky, mas kailangan kong makuha ang ginto para masolo ko na ang lahat ng yon. Malungkot ako na namatay siya, pero hindi hihinto ang buhay ko para sa kanya. Pagdating namin sa isang maliit na kubo na nakatirik sa bungad ng manggahan na ang sabi ni Mang Isagani ay pahingahan niya kapag bumibisita siya sa kanyang mga mangga, pinapasok niya ako kaagad sa loob. Ang sabi niya maraming nagkalat na mga bawang at mga sibat sa loob ng bahay niya. Kaliwat kanan din ang nakasabit na salamin sa sala ng kubo. Maupo ka, Iha. Salamat ho, Mang Isagani. Katulad ng sinabi ko, kailangan natin paghandaan ang pagbabalik ng malakat. Sigurado kasi ako na ikaw talaga ang pupuntiryahin niya, Isabel. Kailangan ko ho talaga ng tulong niyo, Mang Isagani. Wala ho akong kahit konting kaalaman sa aswang na yon. Tutulungan kita, Iha. Huwag kang mag-alala. Magtutulungan tayo. Ano ho bang may tutulong ko sa inyo? Kailangan ay masilaw ang mata ng malakat gamit ang salamin at tumama sa sinag ng buwan. Ho? Para saan naman ho yun? Pansamantalang mabubulag ang mga mata ng malakat kapag tinamaan nyo ng sinag ng buwan mula sa refleksyon ng salamin. Yun lang ang tanging naiisip ko para makalamang tayo sa pakikipaglaban sa aswang na yun. Kapag pansamantala siyang nabulag, doon na tayo kukuha ng pagkakataon para atakihin siya dahil hindi niya na tayo makikita. Naiintindihan ko ho kayo, Mang Isagani. Maganda nga ho ang plano nyo. Kung ganun, yun ang dapat mong gawin. Ikaw ang hahawak ng salamin at bubulag sa malakat. Yun lang ho ang gagawin ko? Hindi yun madali, Iha. Mapuno ang lugar namin, kaya mahihirapan ka rin humanap ng sinag ng buwan. Pero alam kong kaya mo yun. Kakayanin ko ho, para sa kaibigan ko. Tama yan. At kapag nabulag mo na ang malakat, ako naman ang aatake sa kanya. Marami naman akong nakahandang gamit dito na panlaban sa aswang. Sa tingin ko mas maganda rin kung ang una niyong pupuntiryahin sa malakat ay yung mga ngipin niya. Kailangan niyo hong maputol yung mismong bibig ng aswang para mawala man ho ang pagkabulag ng malakat, hindi niya ho kayo makakain. Tama ka rin ang naisip, Iha. Sige, yan ang gagawin ko. At pagkatapos, susunugin natin ang buhay ang malakat. Hindi mahirap ang gagawin ko, kaya naman mabilis ko na lang napaghandaan ang dapat kong aralin. Kinabukasan ng gabi, naghanda na kami ni Mang Isagani. Bitbit ko na ang salamin at ang gaas na gagamitin namin mamaya. Naghihintay na lang kami ni Mang Isagani ng palatandaan na natuntun na kami ng malakat.
nang biglang marinig namin ang tunog ng lata mula sa labas. Yun na ang nagsilbing alarm na may nakapasok na sa bakuran ng bahay. Agad na kinuha ni Mang Isagani ang sibat niya bago siya dahan-dahan na sumilip sa may bintana. Ako naman ay nakasunod lang sa kanya at sumilip din. Kumakabog ng malakas ang dibdib ko pero hindi ako nagpadala sa takot. Nang makasilip ako sa bintana, akala ko ay si Rocky ang makikita ko. Pero agad na kumunot ang noo ko nang makita ko si Ginang Susan. Nakatayo siya sa gitna ng bakuran ni Mang Isagani. Si Ginang Susan yun ah. Anong ginagawa niya rito? Kilala mo si Susan? Sa kanya ho kami nakatira ni Rocky. Sa kanya ho kami nangungupahan. Kung ganun, hindi na yan ang totoong Susan. Sa tingin ko ay nagpapanggap na lang yan. Siya na ang sinunod na biktima ng malakat dahil kakilala niyo rin ang matanda. Ho? Ibig sabihin ay patay na rin si Ginang Susan? Ganun na nga. Ano na ho ang gagawin ko, Mang Isagani? Humanap ka ng lugar kung saan may magandang sinag ng buwan para mabulag mo siya. Tandaan mo, kailangan ay nasaan yung aswang ang malakat bago mo siya silawin. Sige ho, Mang Isagani. Diyan ka na dumaan sa may likod ng bahay. Lalabasin ko na siya at haharapin. Ako na ang bahala na baguhin ang anyo nitong aswang na to. Sige ho, aalis na ho ako. Mag-ingat ho kayo. Mag-iingat ka rin. Sinunod ko ang utos sa akin ni Mang Isagani. Pasimple akong lumabas mula sa likuran ng bahay niya at saka dahan-dahan na naglakad para makahanap ng magandang lugar kung saan ako makakakita ng liwanag ng buwan. Nagtago ako sa mataas na puno ng mangga at pinanood ko na lamang si Mang Isagani sa gagawin niya. Nakita ko na lumabas siya ng bahay niya at hinarap ang nagpapanggap na si Ginang Susan. Sa isang iglap, biglang may binato si Mang Isagani sa malakat na sa tingin ko ay asin na namuuyon. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang pagwawala ng matanda na para bang nasabuyan siya ng asido dahil nakita ko ang pag-usok ng balat niya. Sa isang malakas na sigaw ni Ginang Susan, nawala na ang itsura niyang tao at napalitan niyo ng nakakatakot na halimaw. Naging asong aswang na naman ang malakat kung saan ay kitang-kita ko na naman ang ginuntuan niyang pangil. Doon na naman nakatuon ang atensyon ko. Mapapasa akin din ang gintong pangil na yan. Sisiguraduhin ko yon. Mamamatay ka na ngayon, halimaw ka! Tama yan, Mang Isagani. Tulungan mo ako. Ikaw ang trumabaho ng pagpatay sa malakat para sa akin mapuntang ginto. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mong pagpatay sa asawa ko! Isabel, maghanda ka na! Gawin mo na ang inuutos ko! Ay, shit! Oo nga pala. Masyado ako nakafocus sa ginto. Nasaan na ba yung salamin? Pinatong ko lang yun dito eh. Hala, natapakan ko palang salamin. Kung minamalas nga naman oh, bakit ngayon pa ito nabasag? Isabel! Asan ka na? Ano na? Silawi mo na ang malakat! Nabasag ko ho ang salamin, Mang Isagani! Bitawan mo ko! Hinihila na ako ng malakat! Gumawa ka ng paraan! Napabalik ang tingin ko kay Mang Isagani at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko na hila-hila na siya ng malakat. Bigla akong nagpanik. Wala na akong nagawa kung hindi ang damputin ng kalahating salamin na nabasag. Ramdam ko ang pagkasugat ng kamay ko at kita ko rin ang pagtulo ng duguron pero hindi ko yun ininda. Lumabas na ako sa pinagtataguan at tumingala para hanapin ang sinag ng buwan. Tinutok ko ang salamin sa liwanag at tinansya ko yon papunta sa mukha ng malakat. Kahit si Mang Isagani ay nasilaw rin sa liwanag ng salamin kasabay ng malakas na pag-ungol ng halimaw. Napaatras ang aswang habang iwinawagayway nito ang mapapayat pero mahahaba niyang mga kamay. Ayos! Saktong-sakto sa mata niya ang tama ng liwanag! Ngayon na, Mang Isagani! Umatake ka na! Ihanda mo ang gaas, Isabel! Huwag mong kalimutan na tagayin ang nguso ng malakat, Mang Isagani! Akong bahala! Patay ka sa akin ngayon, halimaw ka! Wala ka nang kawala sa mga kamay ko! Inihanda ko na ang gaas at ang panindi na gagamitin. Lumapit na rin ako sa kinaroroonan ni Mang Isagani.
Kitang-kita ko ang paghaba ng balahibo ng Malakat nang maging aso na siya. Dahil wala siyang makita ay ang malikot na paggalaw ng mahahaba niyang balahibo ang ginagawa niyang pananggalang. Para bang nagbabakasakali yun na may mahawakan kahit na wala itong nakikita. Lahat ng balahibo ng Malakat ay pinagpuputol ni Mang Isagani gamit ang itak niya kaya sumabay yun sa malakas na pag-ungol ng aswang. Mang Isagani, yung uso! Huwag niyong kalilimutan tagpasin! Akong bahala, Iha! Yun na ho ang unahin niyo dahil baka mawala pa ang pagkabulag ng aswang. Mapapahamak ho tayong pareho. Tagain niyo na! Gusto ko nang agawin mismo kay Mang Isagani ang itak na hawak niya para ako na mismo ang pumutol sa nguso ng Malakat. Kating-kati na akong makuha ang gintong pangil ng aswang. Buti na lang at naputol na lahat ni Mang Isagani ang gumagalaw na buhok ng halimaw. Sinunod niyang tagain ang nguso. Lalong umungol ng malakas ang Malakat kaya nagtalsikan sa paligid ang dugo nito. Pero hindi ko na yun pinansin pa dahil sinundan kagad ng mga mata ko kung saan babagsak ang naputol na bibig ng aswang. Tumilapon yun sa may damuhan. Tatakbo na sana ako para kunin yun pero inutusan ako ni Mang Isagani na buhusan na ang gaasang Malakat kaya sumunod na muna ako. Habang nagwawala pa ang halimaw, sinabuyan ko na ito ng gaas at saka ito sinindihan. Muling umalingaw-ngaw ang malakas na ungol ng Malakat pero hindi ko na yun pinansin. Kinuha ko ang pagkakataon na naglalagablab ang aswang para makalapit na sa damuhan na pinagbagsakan ng nguso nito. Pero natigilan ako nang hindi ko na yun makita roon. Teka, nasa na yun? Dito lang yun bumagsak ah. Nasa na yung gintong pangil? Tama pala ang hinala ko na ang gintong pangil din ng Malakat ang habol mo, Iha. Mang Isagani, paano napunta yan sa'yo? Di kinuha ko habang abala ko sa pagsunog sa halimaw. Huwag niyong sabihin na yan din ang habol niyo. Totoo na namatay ang asawa ko dahil sa Malakat. Totoo rin ang sinabi ko na gusto kong gumante at mapatay ang halimaw. Kung ganon, ibigay niyo na ho yan sa akin. Sa akin ang gintong pangil na yan. Sa iyo? Naku naman, Iha. Alam mong nagtulungan tayo para mapatay ang halimaw na yun. Tapos sasabihin mo sa akin na sa'yo lang to? Ibig sabihin, habol niyo rin ang gintong yan? Bakit pa kayo tumatanggi? Hindi ko talaga habol ang gintong pangil na to. Pero dahil nakuha na rin naman natin at tiyak na tiba-tiba rin ako rito, bakit ko pa aatrasan? Hawak ko na nga eh. Hindi ko na rin ho itatanggi na kailangan ko rin ho ang gintong yan, Mang Isagani. Pero katulad nyo, gusto ko rin ho talagang ipaghiganti ang kaibigan ko. Pareho naman pala tayo, Iha. At syempre, pareho rin natin na kailangan ng gintong to. Patay na ang Malakat. Napatay na natin ang aswang. Siguro naman ay parang magiging reward na rin natin ito. Tama ba? Tama ho kayo. Kung papayag ka, maghati tayo sa gintong pangil na ito. Siguro naman ay malaki pa rin ang makukuha natin kahit na paghatian pa natin to, Isabel, di ba? Siyempre naman ho, Mang Isagani. Bakit hindi? Kayo rin naman ho ang nagsabi na nagtulong tayo para mapatay ang aswang. Tama lang ho na paghatian natin yan. Mabuti naman kung ganun. O siya, halika't hahatiin ko na ang nguso. Huwag kang mag-alala. 4 naman ang pangil nito, kaya tig-2 tayo. Hating-hati yun, kaya walang lamangan. Dahan-dahan akong lumapit kay Mang Isagani. Alam ko na nagsasabi siya ng totoo na gusto niyang paghatian namin ang nakuha naming gintong pangil ng Malakat. Pero ako ang hindi papayag. Nang makita ko nang inilabas niya ang itak para hatiin ang nguso ng Malakat, ay mabilis kong hinawakan ang kamay niya at sa isang kisap mata ay ibinaluktot ko ang kanyang siko para tumama ang talim sa dibdib niya. Bumaon yun doon kaya kusang namilog ang mga mata ni Mang Isagani. Nakita ko ang pamumula ng muka at mata niya sa mabilis na pangyayari hanggang sa mabitawan niya ang nguso ng Malakat at bumagsak yun sa lupa. Pinipilit pa niyang tanggalin ang kamay ko pero lalo ko yung itinulak pabaon sa dibdib niya. Nang umubo na siya ng dugo, doon na ako napangisi. Walang iya ka! Walang yaho talaga ako. Ano akala nyo? Papayag ako na hatiin ko ang kayamanan na dapat sa akin lang? Nagpapatawa ba kayo?
Gahaman ka! Hindi ko ho yun itatanggi. Namatay nga ho yung partner ko na makikihati sana sa ginto ko eh. Tapos ikaw naman palang papalit. Siniswerte naman ho yata kayo, tanda. Mas kailangan ko ngayon ng malaking pera dahil pagbalik ko sa Maynila, magbabagong buhay na ho ako. Walang ya! Hayop! Mas halimaw ka ba? Pasensya na Mang Isagani. Trabaho lang. Huwag kang mag-alala. Magpapasalamat pa rin naman ako sa iyo eh. Kung hindi dahil sa tulong nyo, baka hindi ko ho nakuha ang ginto ko. Baka karma ka rin! Tsaka ko na lang ho iisipin at katatakutan ng karma na yan kapag nasa harapan ko na mismo. Sa ngayon ho magpahinga ka na. Sumama ka na sa namayapa mong asawa. Sakto, susunugin din kita katulad ng nangyari sa Malakat. Siguro naman hindi nila ako mahahabol sa pagkamatay nyo dahil iisipin nila ang halimaw rin ang pumatay sa inyo. Salamat ulit sa ginto ha, Mang Isagani! Kasabay ng pagbitiw ko sa kamay ni Mang Isagani ay ang pagbagsak din niya sa lupa. May ngiti sa labi ko nang kunin ang nguso ng Malakat. Kumikinang sa mga mata ko ang gintong mga pangil. Hindi na rin ako nag-aksaya pa ng oras, tinanggal ko ang mga pangil at inilagay ko na sa bulsa. Tsaka ko inintindi ang pagsunog sa katawan ni Mang Isagani kasama ng lumiliyab pa rin ang katawan ng aswang. Pagkatapos noon ay bumalik na rin ako sa bahay ni Ginang Susan para kunin ang sasakyan. Naisip kong kunin sana ang lahat ng gusto kong makuha sa bahay niya pero pagpasok ko nakita ko ang patay na katawan ng matanda. Dahil ayokong masangkot sa krimen na gawa ng aswang sa kanya, nagpa siya akong wag na lang galawin ang mga gamit niya. Kinuha ko na lang ang lahat ng gamit namin ni Rocky tsaka umalis sa lugar na yon. Bago magbukang liwayway, huminto ako sa daan na puro nagtataas ang damo ang magkabilang parte ng kalsada at itinapon ko ang mga gamit ni Rocky at umusal ako ng bulong sa hangin. Humingi naman ako ng tawad sa kanya dahil mula sa oras na yon magbabago ang kwentong nangyari. Hindi kami magkasama at hindi ang lugar ni Ginang Susan ang aking pinuntahan. Ang lahat ng mga nangyari ay ako lang ang nakakaalam. Muli akong bumalik sa kotse at nagmaneho papunta sa ibang lugar. Habang nasa biyahe ay tinitignan ko pa ang mga gintong pangil ng Malakat nang may magandang ngiti. Ang pagbabagong buhay na matagal ko nang inaasam-asam ay matutupad na rin. Hindi na ako manloloko pa ng mga tao. Hindi na ako mangi-scam. Dahil hindi na rin ako mauubusan pa ng pera. Lumipas ang ilang taon nang palipat-lipat ako sa iba't ibang lugar matapos kong maibenta ang 2 pangil. Ang inaakala kong magandang buhay ay hindi rin naman nangyari. May pera nga ako, pero ang aking isip ay hindi na nagkaroon ng kapayapaan. Namuhay ako sa mga bangungot at panaginip. Pero dinala ko ng mag-isa ang lahat ng yun dahil wala naman akong ibang pwedeng pagsabihan. Doon ko nalaman na hindi rin pala maganda na may pera ka nga pero binabagabag ka naman ng konsensya. Tumating pa sa araw na may isang matandang babae ang bigla na lang lumapit sa akin habang nasa palengke ko. Sinabi niyang hindi raw ako nag-iisa. Palagi raw akong may bantay at galit na galit daw sila. Naisip kong tama nga siya dahil ramdam ko ang mga matang palaging nakamasid sa akin kahit saan man ako magpunta at wala namang ibang tao. Tinanggap ko na ang aking kapalaran. Alam kong palagi silang sumasama sa akin at parang hinihintay na lamang nila na tuluyan na akong sumama sa kanila. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Bago ko po tapusin ito, magsha-shoutout muna ako sa ating masusugid na tagapakinig. Shoutout po kina Sir Edgar Ocon from Pastrana, Leyte, RG Dan Bansag mula sa Hong Kong, Sir Jeffrey Melendres na nag-comment sa Karma ng Tuso Upload. Ang sabi po niya, please keep your good stories coming. Will do po sir para masisiyahan po kayo at lahat ng ating listeners. Shoutout din kay Miss Cheryl Lucas at kay Jessie from Singapore, Jenmer Garcia from Pampanga, Willie Galvez from La Union, Emily Servano from Amman, Jordan, kay Miss Jinky Calixto, Sir JC Perez na lagi daw pong nakasubaybay, Sir Joel Marasigan, Miss Chloe Dia na bago daw po niya simulan ng gawaing bahay piniplay niya ang device niya para mapakinggan ang kwento natin. Si Miss Alicel Domingo na nag-comment na hindi raw siya magsasawang makinig sa stories natin dito.
kay Ate Aya at kay Mami Jaja na birthday po ngayong June 5, at kay Hiramini 6987 na nag-comment na 40 minutes daw po siya sa bathtub, listening sa ating story. Maraming salamat po ma'am. At kay Sir Chris Lawrence Villanueva from Imus, Cavite. Sisikapin ko pong ma-shoutout ang iba pa nating listeners sa susunod na upload. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.